Ano ang gagawin ng mga taga-KOJC pag lumusob uli ang kapulisan at ulitin yun na June 10? Ma'am? For the KOJC, kung gaano kami nanindigan ng June 10, na wala kaming kamalay-malay, papunta kami sa aming prayer, devotional prayer ng madaling araw na yon. At hindi namin alam, bata-batalyon na pala ang nasa labas at talagang ready na silang lusubin kami. Nanindigan kami, we stood our ground, we fought kahit wala kami mga armas. Sa pangalawang operasyon na gagawin nila, maasahan nila ganun pa rin. Mas malakas na lang talaga kami ngayon at mas handa kami ngayon. I was recruited as early as 2014 by Alay Sining, UP Diliman. Connected talaga siya. As in, Alay Sining, UP Diliman chapter. And, you know who recruited me? Alay Sining? Alay Sining, UP Diliman. Recognized organization at the time ng UP. Okay. And actually, yung nag-recruit sa akin ay member ng College of Education Student Council. And that was Kevin Castro. If you know what happened to Kevin, he died in an encounter sa Pulido, Quezon around 2018. So, these aren't allegations. Kasi I myself graduated from UP 2019. Joined the NPA right after my graduation because the recruitment happened within UP grounds. Nakita ko naglalakad si First Lady papunta. Nakita niya ako. Tapos sabi niya sa akin, "Hi!" Sabi niya, "Who are you?" Sabi ko, "Hi, hello." Sabi ko, "I'm Kathy. I'm with Tony Boy." Sabi niya, "Oh, okay." Sabi niya. Tapos sabi niya sa akin, "Do you want?" Do you want? Oo, sabi ko, "Do you want?" Tapos sabi ko, "What?" Sabi ko, "What's that?" Sabi niya. Tapos pinakita lang niya. Then sabi ko, "Ay, no, sorry, I don't do that." In recent months, several courageous women have come forward to shed light on some of the most pressing issues facing the nation. Their stories are not just compelling, they're reshaping the landscape of Philippine politics. Welcome to our channel. Today, we're diving into a fascinating topic that's shaking up the political landscape in the Philippines. We're talking about the rise of girl power and exposing corruption and standing up for democracy. Sa aking mga palangga sa Amerika, Europa, UK, and Canada. Huwag na natin patagalin. For sure, nakilala mo si Marcos Jr., di ba? At si Lisa Marcos. Dahil mga kaibigan sila ng iyong ex-partner na si dating Congressman Tony Boy Florendo. Yes. Right? Oo. Okay. Yeah, oo. So, nung inilabas ko ba, Miss Cathy, yung video dito sa LA, napanood mo, di ba? Ano yung unang reaction mo nung nakita mo? Unang reaction ko, Yes. alam ko naman na they're doing it, you know? Wow. I know that. So like, kasi nung first time kong na-meet sila, they're doing it talaga, 'di ba? But for me nga, ito nga yung sinasabi ko. Kasi when you run as a public official, you owe it to the people. When 'di ba? Kung yung nakakarami, nag-a-ask sa'yo to explain, you don't ask your parang yung tauhan mo na magsalita for you, 'di ba? Kasi ikaw, That's number true. one, parang sa akin is okay, malay mo nga, 'di ba, na sinasabi mo rin naman yon, Maharlika, malay mo nga nagbago, malay mo nga hindi mo alam, 'di ba? Malay mo naman few months nagbago, whatever. Admit your mistake. Di naman nakakabawas ang pagkatao mo yun eh, 'di ba? Pero you continue to like, the reason why I am speaking right now, I don't like kasi what's happening with VP Sara. I'm not close to everybody. I'm not close talaga. I'm not close to Vice President Sara Duterte and everything, I don't need anything. I don't have any business with anyone, both sides. So I'm just a simple Filipino citizen na I always speak the truth. This is my own truth. And alam nila yan na, they can say anything to me. I'm not scared kasi I'm telling the truth. And kapag nagsasabi ka na totoo at kapag kakampi mo ang Diyos, walang mangyayari sa'yo. Alam mo yon. So, ako, parang sa akin lang is, yung nakita ko kasi, na sobra na, di ba parang for me, kasi I experienced it nabully rin kasi nila ako, yung grupo nila. So, parang, I don't wanna say anything, pero yung parang tuloy-tuloy, kakampi mo, before, Wait diba? lang ha, ikakat muna kita ha, para Okay. para mas maliwanagan ang taong bayan. Okay. Natatandaan mo ba kung anong taon mo
na-meet si Bongbong Marcos at si Lisa? At sino ang nag-introduce sa'yo sa kanila? Oh, yeah, I remember 2012, yung first 2012. time. 2012 yun. So like, in their house, dinala ako ni Tony Boy sa bahay nila. Yeah. Sa Forbes Park, sa Nara Street? Yeah, sa bahay nila. Yes. 2012? First time Alam yun. mo, 2012 okay. or 20. Basta 2013 yan. Pero I think 2012 yan. napaka-memorable pala ng year 2012 kasi kung napasubaybayan mo yung PIDEA leaks, di ba? Doon sa pre-op and auto-op ni Agent Morales na si Marcos Jr. ay nagpupulburon kasama si Maricel. 2012 yon, March yun. So, natatandaan mo pa ba? Kunyari lang, madam, nasa korte tayo. Natatandaan mo pa ba, Miss Cathy, na kung anong buwan ka ipinakilala o dinala ng iyong ex-partner, Tony Boy Florendo, sa Forbes Park sa bahay ni Marcos Jr. at ni Liza? To be honest, hindi. Kasi, Hindi ko na matandaan. hindi ko masyadong matandaan, but I think I can go through with some of my picture way back. Kasi the good thing about me, hindi ako nagdi-delete. Kaya nga yung So, reklamo sa akin. may mga pictures ka. Yes. So, Okay. parang marami Siguro, ako. Pero hindi lang ako ma-post kasi. Alam mo yun. I see. Pero siguro later on, no, baka pwede nating i-post yan. At hindi Mahanap, tayo oo. ready. Oo. Yeah. My question is, pero natatandaan mo pa, nung pumasok ka doon sa bahay nila, anong unang-una mong, paano ka na inintroduce ni Tony Boy Florendo sa mga mag-asawang Ngagva? Okay. Ako kasi, hindi, medyo mahihain ako sa ganyan. Especially sa, sa alta. You know what I mean? Alta-altahan. Alta-altahan. Kasi, palagi akong nabibiktima. Hindi ko alam bakit. I mean, nabubuli ako. Hindi ko ba kasalanan ba maging cute? Charot. Joke. Hindi. Okay. Okay. So, alam mo, Ibalik mo kami yung doon. Gusto kong Oo. marinig yun eh. Ibalik mo kami nung time na, first time mo yon na nakapasok sa bahay. First Okay, go. First Okay. time, no? So like, nung pumunta kami, in-invite daw, ganyan. So, we went. So, alam mo yon. So, nandun yung mga friends, di ba? So, dun ko na first na-meet yung sila, si President Bongbong, then the wife. Pero, hindi ko agad na-meet. Kasi, pagdating ko, nawiwiwi na ako. Sorry. Okay. Sabi ko, Nawiwiwi ka. oo, so I need to, kailangan ko magbanyo. Please, diba? So, sabi ko, Tony Boy, kailangan ko magbanyo. Naiina talaga ako. So, Okay. sabi niya, okay. So, parang, I think he asked I don't know kung umalis siya sandali, tapos biglang ginight niya ako. Tapos, nagsilar ako. So, paglabas ko, wala siya. So, parang sabi ko, saan ako pupunta? So, then, nakita ko, naglalakad si First Lady, papunta. Nakita niya ako. Tapos, sabi niya sa akin, ang sabi niya sa akin, hi! Sabi niya, who are you? Sabi ko, hi, hello. Sabi ko, I'm Cathy, I'm with Tony Boy. Sabi niya, oh, okay. Sabi niya, tapos sabi niya sa akin, do you want? Do you want? What? Oo, sabi ko, do you want? So sabi ko, what? Sabi ko, what's that? Sabi niya, tapos pinakita lang niya. Then sabi ko, no, sorry, I don't do that. Tapos sabi Okay. niya, Hold on to Yeah. that. mhm. Sabi niya, do you want? So, ikaw Mhm. ba pumasok sa isip mo, una muna yung tinanong niya, who are you? Ano ba yung manner of speaking ni Lisa? Mhm. Mataray? Ano ang manner of speaking niya? Mabait? Ano ang mo? Yung una, mabait. Siyempre, di ba, Okay. parang, hi, yung ganyan, Okay. jolly. Okay. Yung ganon, nakasmile. Tapos, parang Okay. do you want? Ganon. Tapos sabi ko, pagtingin ko, kasi alam ko naman na yung ex ko, ginagawa niya yun, di ba? So, Okay. so nakita ko yun. Tapos pagtingin ko, sabi ko, sorry, I don't do that. Tapos, So, may bit-bit Yun. na siya na polvoron. meron siya. Ano Oo. natatandaan mo pa kung anong stash box niya? Puti, pula, plastic, or what? Hindi ko pero hindi siya plastic. Okay. Hindi siya plastic. Nasa isang lalagyan. Nasa isang lalagyan siya. If I'm not, parang hindi ko alam kung stainless pa yun or ano. Pero Baka hindi siya plastic. pero hindi gold hindi gold. I So mean, anyway, parang hindi Nung naman sinabi niya. mo, no, I don't do that, ano ang sabi niya sa'yo? Sabi niya, why are you Lisa. here? Why are you here? You're not supposed to be here. Sabi ko, okay. Yes, sabi niya. Sabi ko, natakot ako, syempre, di ba? Alam mo yun, parang hindi naman takot, parang na-shock ako. Intimidating. Parang Oo, na-intimidate kasi- ka.
parang switch of parang, alam mo yung switch ng ugali. Nag-resume ko lang. Yeah. Oo, parang sandali lang, parang hindi ko naman alam kung anong nangyayari dito, 'di ba? Parang I don't know you guys, parang okay fine, na-invite and everything, pero parang I don't know. I don't sign up for that or hindi ko alam kung ano Yes, yung mga yes. kaganapan, 'di ba? So, yun. So parang Why are you Yeah. here? So after Oo. that, anong ginawa mo? Bumalik ka? Saan ka pumunta? Papunta kay Tony Boy? Nagkaroon No, pa kayo kasi, ng conversation ni Lisa? tas yung narinig yun, sakto nun, si Tony Boy is coming. Parang, hi. Sabi niya, Lisa, that's my that's Girlfriend. Cathy, that's my girlfriend. Tapos sabi niya, Sabi. wife. Nag-wife pa nga siya noon. Nag-wife pa siya. Sabi ko, hindi ako wife. Sabi ko gano'n. So, syempre, ka di ba, wife. parang, but Okay, he is oo. separated for 16 years before naging kami. Okay. For clarification. Malinaw tayo dyan. Malinaw Hindi tayo ako dyan. mga agaw. Okay. Alam mo. So bumalik ka na, magkasama na kayo ni Tony Boy. Yeah. Ano yun? May inuman ba? Ano ba yung nangyayari? Yes. Ano bang May inuman. Okay. They, ganun talaga naman ever since. Sa inuman talaga sila. Tas yun, private. And yun nga, parang dun ko lang. Tapos parang I feel awkward na. So parang I let them be. Kasi hindi talaga ako makwento pag di ko close Parang nakaupo lang Siyempre ako. first ganyan. time pa lang. Oo. Yeah, at saka even kahit na-meet na kita, hindi ako mag-a-approach, nahihiya ako. Ganun yung personality Yun yung personality mo. ko. Pero if you start a conversation, I'm confident naman. Pero yung hiya na parang feeling close, hindi ako feeling close na tao. Kaya nga hindi ako lumalabas, hindi rin naman niya ako pinapayagang lumabas or mag-attend. Lumabas. Kasi sabihan niya nga, ako before na, huwag ka mag-a-attend ng mga ganyan kasi yung mga tao dyan, hindi yung mga totoo. In fairness naman, alam mo yun. Sinasabihan ka ni Tony Boy Florendo. Yeah, na huwag kang dyan. Kasi mga yan, chismoso. Okay. So, bumalik na kayo sa table na yon. Sino-sino yung mga tao doon sa table na yon? Sa loob Actually, ng bahay ni Marco? it's not a table We're just walking, tas sofa. Tas umupo lang ako doon, tapos nandun sila, nagkikwentuhan lang sila, ganyan, tas nagiinuman. Yun. Tapos Inuman sila. Nagiinuman. So, di ba, since inalok ka ni Lisa kung gusto mo, what do you want? Mm-mm. The pulburon. Nakita mo ba during the first time na pumasok ka sa loob ni Marcos Jr. at pumasok ka sa bahay nila na nagsisinghot sila doon? Oo naman, kasi sila lang nandun 'di ba? Parang tas ako, tas parang sabi ko pa nga, ayoko dito. Sabi ko, ayoko dito. Sinabi ko kay Tony Boy that time. Tapos sabi niya, I'm sorry. Kasi bago lang kami. So parang sabi niya, okay. I'm sorry. Sabi niya, okay, sige, alis na tayo. Sino-sino sa inupo ni Marcos Jr. sa PAGCOR, sa Office of the President, at sa iba pang mga ahensya ang na-witness mo ng iyong mga mata at maaring kasama sa USB na polboronic? Ako yung isa na kasi nakaupo siya, government official siya. Na-witness ko talaga isa si Altenco. Oh my God. Altenco po. Yun, isa siya. Yun. Tapos, sa Malacanang meron din. Pero next story. God. Alam mo, Sobrang revelasyon ito. at alam po alam ng PSG yan. Sana nga yung PSG protect the people, please. Alam niyo po. Protect the people. That's good. Opo. Napakapanibagong revelasyon magmula sa buong pamilya, first family, and now the PAGCOR chief. So imagine mo, okay? Ang mga pinaupo ni Marcos Jr. ay kasama niya sa Polboron session. Opo. Saan tutungo ang taong bayan? Hawak nila ang multi-trillion, we're not talking billions now, trillion budget, national budget, na Opo. napupunta o nahahawakan ng mga taong polboronic. Opo. Isa ba to sa reason kung bakit talagang napakatapang mo at hindi ka natatakot? This is a big revelation now. That the Opo. PAGCOR chief, nakita mo, ikwento mo paano mo nasabi, Miss Cathy, na kasama si Altenco sa polboronic activity. Well, sa isang bahay sa Dasma, madalas nakikita ko siya. Yung get-together namin. Tapos, ginagawa po nila. Minsan nga, di ba, sabi ko sa'yo, naiiwanan pa ng residue. So, yun yung nangyayari po. So, My parang, God. yes po, totoo po. Yan yung reason. Hindi, again and again, di ho ako tanga na lalabas dito. Alam ko, pwede lang gawin lahat sa akin. Wala ho akong pakialam. Kasi I'm speaking my truth and I'm an eyewitness again and again. And i-discredit nila ako, wala rin po akong pakialam. Kaya nga, alam nyo po, kaya kung gusto nyo pong sabi nila, di ba, okay, pag dinemanda ka, how will you prove it? Eh di, right ko rin pong mag-call na the only way for me to prove it is for them to undergo hair follicle test, di ba?
That's the only way that I can And prove release them. the USB, ha? Exactly. And So, release the USB. Iba ka, Yeah. no? Iba din yung ano mo, iba din yung way of thinking mo, ano? Your strategy before coming out. And we appreciate you, Miss Cathy. Sobrang thank tapang mo. you. Diba Thank yung you. sabi ko nga yung ganyang alindog na hindi mo akalain na sobrang tapang yung revelasyon. Pwede naman tayong magpa-cute-cute na lang or enjoy life, di ba? Mhm, At hindi na tayo mhm. makialam sa politika, pwede ka na lang manahimik Yes. na hindi mo Mhm. ilalagay sa peligro ang iyong sarili at ang iyong pamilya. Mhm. But you chose to speak up. And we are grateful, Miss Cathy. Sa ngayon, so yun lang muna ang papangalanan mo na inupo ni Bangag Jr. Siguro, no? Marami ka pa talagang, kasi isang USB or 150 USB. So, na Yeah. pinakala. So, malamang Mhm. baka kumbaga, gumanon yung computer pag mag-explode na yung computer pag Hindi. sinaharap natin. Correct. The reason Mm-mm. why I'm not naming the other Yeah. ones yet, I'm giving them the chance na humiwalay. I'm giving them the chance na umalis sa side niyan. Kasi Alam mo, talagang, kasi parang, kaya dahan-dahan, yung mga pinapangalanan ko now, yan yung mga nagkakos ng trouble sa Mindanao, yan yung mga, and I can attest to it. Talagang gawain nila yan. Yung mga nakaupo, ang nagtatapang-tapangan, na akala mo kung sino na ang lilinis. So, kaya ako pinapangalanan. Kasi tinitingnan ko anong ginagawa niya. Siyempre, binibigyan mo pa rin ng chance. So, ngayon, yung mga iba pa, na alam nila kung sino sila, kung ako sa inyo, tumiwalag kayo. Kasi talagang binibigay ko to sa inyo. Kasi parang, may pinagsamahan din tayo. Pero pag, yun nga, again and again, pag party pa rin kayo, syempre meron din akong insider na, alam mo yun, napapagod na rin sa ugali nila. Yung Miss feeling, Speaking of part, sorry to interrupt you. Tuloy mo, It's baka okay. mawala yung thought mo. So, ayun, yung parang, patigilin nyo na yan. Kasi parang alam nyong may mali. Ang dami nyo namang pera na. Huwag na kayo maging ganid. Kasi mamaya bukas mga kalawa, lahat ng meron kayo mawala. Alam mo yun, negosyo nyo, pamilya nyo, magkasakit, kayo magkasakit. The statement of a direct first-hand witness is generally considered very valuable in a court of law. Here are some key points about witness testimony. Evidentiary value. Eyewitness testimony is often crucial evidence in both criminal and civil cases. It can provide direct accounts of events relevant to the case. Talamak kayo. Unti-unti Lalo sa bumabalik. drugs. Sa Unti-unti drugs kayo. bumabalik. Mas talamak talaga doon. Mas maganda yung huling administrasyon. Pagdating kaya sa disiplina ng tao, mas disiplinado yung tao nung nakaraan kaysa kayo. Ngayon Kumbaga, mas bumalik yung ngayon, yung mga illegal na aktibidad kaysa nung kay Duterte, mas disiplinado yung mga tao. Mas madami yung case ngayon kaysa noon. Kasi noon, takot yung taong gumawa ng kasi si Duterte nga. Samantalang ngayon, open na silang gumawa ng mga kalokohan. so meaning sir, noon, mas less po yung mga, Krimen.
napapansin ko. Wala nang naging presidente yang si Bongbong Marcos ate. Wala naman po nagawa sa Pilipinas. Lahat ng pili tumaas. O wala naman bumaba eh. Buti pa si yung dating presidente natin, si Digong, lagi namin nakikita may nagagawa. Siya, ay nako, walang nagawa yung presidente natin kundi magpasarap sa ibang bansa. Okay po. Unang bait ang 12 daw po, Mr. President. Contrive yun, contrive. We are now officially back to the days of the Marcos dictatorship pre-1986. The only difference is that both the opposition civil society groups, corporate media networks, and the church are now seemingly in bed with the alleged conjugal narco presidency. What chance do the people have if the armed protector of the people will not act on the glaring high crimes we all witness of? Do we need 20 more years to rise up again?